Hello, hello po, bawat isa. At ang pagpapala ng Panginoon, yan, musta po kayong lahat. Meron lamang po akong i-share, may ni-reveal lang, parang naisip ko lang kanina o ni-reveal ng Panginoon. Alam nyo kanina, di ba, nung punta kami sa barn, doon sa Quadra, pagpasok namin, syempre bago pumasok yung amoy, di ba, yung mga amoy ng kabayo, yung mga amoy ng dumi and everything, di ba? Papasok ka doon. Or minsan naman yung example ko is pag may pumasok ka sa isang room na maraming naninigarilyo na naamoy mo, di ba? Tapos paglabas mo doon sa house na yun o sa room na yun, na feel mo yung parang na-immune na yung ilong mo na hindi mo na naaamoy yung sarili mo o yung mga damit natin na amoy yosi na or amoy bar na o kung ano yung pinasok mong room, ganun na yung amoy mo, parang ganun. Pero hindi mo na napapansin yun kasi na-immune ka na nung nasa loob ka. Unang pagpasok mo, parang naamoy mo siya, parang hindi maganda. And then pagkatapos mo, pag nasa loob ka na ng ilang oras o ilang minuto, and then paglabas mo, parang wala na, di ba? Pero hindi natin namamalayan. Pero yung mga tao na sasalubong natin, pag nakasalubong natin siya, naamoy nila yung damit natin o naamoy nila yung hangin na kasama natin na, ay, ba't ganito yung amoy mo? O bakit ganito syempre, magtatakip na sila ng ilong kasi iba na yung amoy mo, di ba? So, naaamoy na nila kung saan tayo pumasok na area na may amoy, mabaho, is naaamoy na nila, di ba? So, ganun din yung parang spiritual life natin na pag tayo ay pumasok sa kasalanan na tayo ay nandun, una parang ay bawal yan, hindi pwede yan, ganito yan. So, ang daming, pero pag pumasok ka na sa pinakaloob at nag-stay ka doon, napapansin mo na parang gustong-gusto mo na yung scene, parang akala mo normal na sa buhay natin, akala mo wala na, yung Holy Spirit nun, parang syempre, una, nako-convict ka and everything until nawawala na kasi hindi ka nakikinig, parang feel mo okay na yung ginagawa mo, ganoon. Unless na lumabas ka muli, unless na yun nga, labas mo na sabihin ng tao na ganito yung kasalanan mo at ganito yung ginawa mo, ganito yung mga nangyari, di ba? And then pag nakinig ka sa mga tao yun, kasi hindi mo na naamoy yung sarili mo hindi mo na nakikita yung sin kasi nandun ka na, unless na pag sinabi nga nila and then totally na sabi mo, oo nga no, at na-realize natin. And then, yun nga, pag naamoy natin yung sarili natin, yung damit o yung kumapit sa damit natin na amoy na yun, kailangan hubarin mo yun, labahan mo para maalis yung amoy, di ba? At magbihis ka ng bagong damit o maligo ka para at least maging malinis ka, maging mabango ka ulit. Ganon din yung spirit natin. Pag lumabas ka na dun sa sin na yun, dun sa kasalanan na yun, at lumabas ka at sinabi ng tao, sinabi ng magulang mo, o sinabi ng pastor mo, o pinayuhan ka at na-realize mo na totoo at umiyak ka sa Panginoon, binigay mo lahat sa Panginoon, sabi mo, Lord, ayaw ko nito, tinanggap mo muli ang Panginoong Diyos, na sabi mo na, Lord, linisin mo ako, body, soul, and spirit ko, yung puso ko, yung mga gantong kasalanan ko, nagpalinis ka sa Panginoon, hinubad mo na yung dati mong pagkatao at nagdamit ka ng naayon sa Panginoon at naging malinis tayo. Alam mo, magiging malinis po tayo at lilinisin tayo ng ating Panginoong Diyos. Kasi sabi nga ng Panginoon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have eternal life. So, syempre, pagka inalis na natin yun, dahil ang pag-ibig ng Diyos, nilinis na tayo ng kanyang bugtong na anak, yung mga dugo niya, yung binayaran niya na tayo, ng kanyang mga kasalanan natin, na binayaran niya tayo, biro mo, dugo niya, yung buhay niya, ang binigay niya sa cross para lang tayo ay maligtas. So, yun ang pinaka-the best para tayo ay maging malinis. So, nawa tayong lahat ngayon sa mga tumanggap sa Panginoon bilang Lord and Personal Savior, mamuhay po tayo ng righteous, mamuhay po tayo ng kaaya-aya, mamuhay po tayo na naayon sa ating Panginoong Jesus. At syempre, yung mga hindi pa at nakukonvict koon po kayo kasi malapit na po dumating ang ating Panginoon na hindi niya marat na ng bawat isa na nandoon. Kailangan umalis ka na po sa kasalanan na yun, no? Umalis na tayo doon at mamuhay na tayo ng naaayon sa ating Panginoon sa mga nais niya. At yung iba naman na nahihirapan
tumawag lang kayo sa ating Panginoon dahil sabi naman ng ating Panginoon is, call unto me and I will answer you. Diba? Tapat ang Diyos. Pag tayo tumawag, nandyan siya kaagad na tutulungan po niya tayo. At nawa na wag tayong malukmok doon sa lugar na yon dahil yung porke maganda, porke maayos, porke akala natin hindi po. At pag lumabas naman tayo, akala natin is parang nandiyan na naman yung mahirapan na tayo. Siyempre, nakikipagbaka tayo sa ibabaw ng mundo dahil we are not on this world. Sabi nga, we are passing through this. At ang pangako naman ng Panginoon, in my Father's house are many mansion. At ang pangako niya naman is yung eternal life. Pagpapalit po ba natin yung eternal life in heaven? Di ba lahat naman po tayo papanaw, lahat naman po tayo, yung mga bagay na nakita natin sa mundo ito nasisira, inaanay, and then nawawala. Pero yung eternal life na ibinigay ng ating Panginoon is buhay na walang hanggang forever na po yun, di ba? So, yun ang pinaka-the best. At ang sabi pa niya na, I will never leave you nor forsake you. Na hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan ng ating Panginoon. At siya yung magpo-provide lahat ng pangangailangan natin. Maaring dumadaan tayo sa mga bagay na mahirap, ng masakit, maaring nahirapan tayo, pero nandyan ang ating Panginoon. So, have faith, trust God, pray, at believe in God kasi nandyan po lamang po siya. So, muli, shalom, shalom. May the Lord God bless you. Keep on praying, keep on trusting God. Bye for now.